So today is June 30, 2024. At ngayon na po ang huling Sunday o ang huling linggo ng buwan ng Hunyo taong 2024. Amen. So, next, tomorrow, anong araw na po? Anong araw na bukas? Bukas ay July 1 na. Amen. So, after this day, nakalahati na po natin ang taong 2024. Amen. Naka 6 months na po tayo, tapos na po natin ang kalahati ng taong ito. Kamusta naman po yung taon ninyo? Kaya pa ba? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, praise God, buhay ka pa kapatid. Amen. Masaya po. Sabi mo nga sa kanya, masaya ako na buhay ka pa kapatid. Sana totoo masaya po tayo. Amen. Na buhay pa po yung nasa kabila, sa right, sa left natin at sa harap at ikot natin. Masaya pa po tayo na seatmate nyo pa rin yung nandyan. Amen. Praise God. I hope na hanggang sa matapos po yung taon ito ay magkakasama pa po tayo dito na nag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen. Napakasarap po mag-aaral ng Bible, no? Especially kung ganito po yung mga kwento. Question. Sino na po ang nakapagbasa ng chapter 6 ng Book of Joshua? Pakitaas po yung kamay. Pakinggan nga po kung nadagdagan na po yung percentage ng mga nagbabasa dito ng Bible. Parang wala pa rin 50%. Pakitaas na po yung kamay sa mga junior YP natin. Nabasa nila po yung chapter 6. Amen. Ayan. Siguro may 30% as compared ka nung last Sunday, mga lang, 3%. Ayan. Sa mga Sunday school children, pasok na po tayo sa Sunday school para hindi po maingay dito sa baba. Thank you po. Yan. So, ang pamagat po ng ating kwento ay The Fall of Jericho. Tagalog version ay yung mga Bible, yung ang magandang balita Biblia. Ang pagbagsak ng Jericho. Amen. So, yung fall, pagbagsak. Amen? Or pagkawasak ng Jericho. Ang Jericho po ay isang lungsod. Okay? Isa po siyang town. Isa po siyang city. Parang Dagupan City. Ganun po. Amen. Na napapalibutan po ng pader. Okay? Ang Jericho, again, ay isang city. Isa siyang lungsod. Na napapalibutan po siya ng pader. At hindi ka po makakapasok sa lungsod na yon kung hindi ka po papasok sa main entrance. Nakikita niyo po yung gate. So, ganun po kaprotektado ang lungsod sa ito at hindi po basta-basta ito kayang lusubin ng mga ibang tribe o ng mga mananalakay dahil sa tuktok po ng mga pader ay may nagbabantay po mga tawan. Amen? So, I hope ay ma-enjoy po natin yung message dahil isa po ito sa pinaka-popular or sikat po na kwento sa libro ng Jericho. Amen? Book of Joshua, I mean. So, tayong lahat na po ay tumayo. Let us all stand at basahin po natin ang ating scripture reading. Ito po ay matatagpuan sa chapter 6, verses 16 to 17. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Sa ikapitong liikot, hinipan ng mga hari ang mga trumpeta at inutos ni Joshua sa mga tao. Sumigaw na kayo, sapagkat ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod. Ang buong lungsod at ang anumang matatagpuan doon ay wawasakin bilang handog kay Yahweh. Si Rahab lamang at ang kanyang mga kasambahay ang ililigtas sapagkat itinago niya ang ating mga isinuro. Nabibless po ako na napakaganda pong pakinggan ng tinig ng mga junior YP. Ang lakas po nila magpasa. Palpakan po natin sa mga ang Panginoon sa buhay ng ating mga junior YP. Praise God. So let's bow on our heads. Tayo po ay sumadaling manalangin. Panginoon, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong banal na aklat
tungkol po sa pagkawasak o pagkasira ng Jericho, Panginoon. Lord, again, dalihin mo kami, Panginoon, sa panahong iyon, Panginoon, upang aming masaksihan, upang aming makil, Panginoon, maramdaman at makita kung ano nga ba ang nangyari, Panginoon. At nawa ay kausapin mo po ang bawat isa sa amin ng napakalinaw upang matuto po kami, Panginoon, sa mga wisdom mo, sa mga nais mo pong malaman namin at maging lesson sa amin sa kwentong ito. Panginoon, gamitin mo lang po ang iyong lingkod para maibahagi ang iyong salita. At nawa, ganoon din po, Panginoon, tulungan mo po kami na buksan po ang aming mga kaisipan, buksan po ang aming mga puso, upang ikaw po ang magpaliwanag nito at ikaw po ang mag-explain in Jesus' name, Panginoon, ng napakalinaw ng mensahe mo. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, we can now be seated. Pwede na po tayong upo. Yan. And napakaganda ng boses nung kumanta kanina si Josh. Lawrence po yung pangalan niya. Eh, nasa si Brother Lawrence. Nasa Sunday school siya. Ito na area dito pa siya. Sa junior wife. Akala ko nasa Sunday school siya. Palapaan natin si Lord. Sabayin niya Sister Manila. Amen. Sister Maybelline, of course. And Brother Lawrence. Napaka uplifting and very anointed po na pangunguna sa pag-awit. Amen. So, balikan po natin ang ating mga naging topic sa Book of Joshua. Amen. Naalala niyo pa po yung chapter 1 kung saan itinalaga na si Joshua bilang kapalit ni Moses. Kaya si Joshua na po ang leader nila sa panahon ito. Malino po yun? Amen. Praise God. Thank you po. Ayan. Chapter 2. Ayan. Rahab and the two spies. Ano po ang nangyari dito? Sa chapter 2, bago po sumalakay or bago po pumunta sa Jericho, ang mga Israelita, nagpadala po sila ng dalawang spy. Amen? At pagdating po nila doon, sila po ay niligtas or dinulungan ni Rahab. Amen? Para po hindi sila mahuli or patayin ng mga soldier or kawal ng Jericho. At nagkaroon po ng kasunduan sa chapter 2, naalala niyo po, na alam na ni Rahab na sasalakayin ng mga Israelita ang Jericho. Kung kaya question, ano yung ipinagawa sa kanya ng mga spy o ng mga kasamahan ni Joshua para maligtas sila doon sa pagsalakay ng mga Israelita. Ano po yung pinagawa sa kanya? Amen. Praise God. Na gulong po siya ng tali na kulay pula or scarlet red para ang magiging palatandaan na yung bahay ni Rahab ay hindi po wawasakin ng Panginoon at hindi rin sasalakayin ng mga Israelita yung bahay niya dahil kung sino man po ang magtatago doon sa bahay ni Rahab na may pulang lubid or tela ay maliligtas at hindi po mamamatay. Amen. So ngayon, mangyayari na po yung kasunduan nila. Titignan po natin kung ano po ang mangyayari naman sa chapter 6. Amen. Sa chapter 3 and 4, tumawid na po sa Jordan River ang mga Israelites. Amen. Kaya sa chapter 5, pagdating po nila sa Gilgal, which is ang pinakaunang parte ng Kanaan na kanilang pinag-stayan or campingan or tinirahan ay ang Gilgal. At ano po ang ginawa sa Gilgal? Tinuli ang mga kalalakihang Israelita. Ano pa po? Sinelebrate po nila ang Passover, yung annual Passover feast na kanilang ginagawa. At pangatlo, nagpakita ang anghel, amen, kay Joshua. And we know na yung angel po na yun ay sumisimbolo po sa ating Diyos or Panginoon. And finally, sa chapter 6, dito na po sasalakay ang mga Israelita sa unang lungsod sa Kanaan na kanilang sasalakayin. At ito po ay ang ano pong lungsod ulit ang kanilang pupuntahan or
iikutan? Jericho. Ayan. So question, nakakasunod pa po ba tayo sa kwento? Ayan. Ayan. So, tatanungin po natin kayo mamaya kung ano ang natutunan nyo sa kwento at kung nasaan si Jesus sa kwento. Kaya magsulat po kayo ng maraming lesson or notes na pwede nyo pong matutunan or mapulot na aral sa kwentong ito para po hindi nyo po makakalimutan. Amen. At ngayon po, bago tayo magsimula, may panonoorin po tayo sa isang video clip. Ayan, na magpapaliwanag sa atin ang mangyayari po sa lugar po na ito para mas ma-appreciate po natin ang kwento ito. Let's watch this video clip. Desert for 40 years, the Israelites, led by Joshua, were finally entered the promised land. But there was a big obstacle in their way. The fortified city of Jericho, a city with walls so strong and high that no army could easily defeat it. God had a plan for how the Israelites would conquer Jericho, and it was unlike any battle plan ever devised. God told Joshua to have the armed men march around the city once a day for 6 days. They were to be followed by 7 priests carrying trumpets made from ram's horns, and the Ark of the Covenant, a sacred chest that represented God's presence among them. Then, on the 7th day, they were to march around the city 7 times. At Joshua's command, after the 7th lap, the priests were to blow their trumpets, and all the people were to shout as loud as they could. Joshua and the Israelites did exactly as God instructed. The people of Jericho were watching as the Israelites circled their city once a day, quietly except for the sound of the trumpets. They were confused and even amused by such an unusual military strategy. Finally, the 7th day arrived. The Israelites got up at dawn and marched around the city, not once, but 7 times. The anticipation grew with each lap. Then, when Joshua gave the signal, the priests blew their trumpets, and the people shouted with all their might. And something incredible happened. The walls of Jericho fell down flat. The Israelites charged straight into the city and captured it, just as God had promised. Amen. Ayan. Praise God. So, pakibukas na po ang inyong mga Bible. Amen. Yung mga iba po, pwede po tayong makakuha po ng Bible sa likod kung wala po kayong hard copy. Para masabayan niyo po ako na basahin ang bawat verses ng chapter 6 ng Book of Joshua. So, pakitanong mo nga yung katabi nyo, handa ka na mga kapatid? Pakiulit. Pakitanong nga po siya, handa ka na mga kapatid? Hindi pa siya handa. Hintayin po natin siya na maging handa. Handa na ba yung ating mga kapatid? Amen. Praise God. So, let's start with verse 1. Ayan. Isinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Amen. So nakita niyo po na aware na po ang mga taga-Jericho sa balak ng mga Israelita na sila po ay salakayin. Amen. Kasi po, na-witness nila or na-balitaan nila yung pagtawid ng mga Israelites sa Jordan River. At nakita po nila yung miracle na tumigil po yung pag-agos ng ilog, kaya naipon lang po yung tubig sa part na medyo mas mataas at nag-stop na po doon, kaya doon sa part po na walang tubig, doon po nakadaan ang mga Israelita. Naalala niyo po yun? So, again, parang nagkaroon po ng takot ang mga Canaanites, specifically ang mga taga-Jericho, sa pagdating ng mga Israelita. Amen. Yan. So, ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sino man. Okay, so, as is, kung sino na yung nasa loob ng Jericho, sila lang dapat yung nandun at wala rin lalabas. So, imagine niyo parang nagkaroon ulit ng pandemic. Amen, di ba dahil na yung pandemic, bawal lumabas. Dapat nasa bahay lang tayo. Ganun po yung nangyari sa kanila. Hindi po sila pwedeng lumabas sa pader or sa boundary po ng lungsod. At dapat hindi rin sila magpapapasok ng kahit sino man po sa loob ng
Jericho. Verse 2. Sinabi ni Yahweh kay Joshua. Again, si Jesus or si God, the Father po ang nagsasalita dito. Ito po ang kanyang revelation, ang taas ng echo. Ito po ang kanyang revelation or sinabi po sa kay Joshua. Pwede pakibabaan. Ayan, sabi po ni God, mamaya pa po ako taasan. Mamaya po po taasan yung echo pag mag-response song na po tayo. Ayan, pero ngayon medyo i-modulate po natin yung sound. Ayan. So, pakinggan mo ito. Ibinigay ko na sa iyong mga kamay. Praise. Ayan, sorry po sa palatastas. Okay, so verse 2, sinabi ni Yahweh kay Joshua, pakinggan mo ito. Ibinigay ko na sa inyo iyong kamay ang Jericho upang sakupin ito at gatiin ang kanyang hari. At magigiting na kawal. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho, minsan isang araw sa loob ng 6 na araw. So ano daw yung gagawin nila? Sila daw ay liligid or iikot or maglalakad palibot sa lungsod ng Jericho. Ilang beses daw po sa isang araw? Once. Okay, so isang ikot po siya. Sa loob po ng ilang days po nilang gagawin yun, naiikutan nila ang Jericho 6 times or 6 days. Ayan. So, alam niyo, dito po nag-start yung tinatawag po na Jericho Walk. Sino po naka-experience na po ng Jericho Walk? Di ba, nalala nyo, in-invite po tayong mga Christian church sa Maluwag. Tapos, usually kapag sunrise service, or pag sa Resurrection Sunday, nag-invite sina Pastor Mulong ng Jericho Walk para maglalakad tayo dito sa Maluwag, ikot tayo, tapos habang naglalakad tayo, nag-praise tayo, or nananalangin tayo dahil pinapanalangin natin yung Maluwag. Amen? Amen. Kasi na-experience po namin ito nung kami po nila Pastor Noel, pag nagbibiyahe po, nag-pray po. Amen. Doon hindi ko siya naiintindihan kung paano yun, yung kaya maganda po na pag nag-travel po tayo, patuloy po tayong nananalangin. Amen? Especially yung mga nadadaanan po natin na nawa, i-bless po ni Lord yung mga tao na masasalubong po natin or yung mga bayan na ating ma-encounter because there's power po sa prayer and worship. Amen? Okay, so once a day, for 6 days, sila po ay iikot sa Jericho. Verse 4, ay 3, 4. Pauunahin mo sa kaban ng tipan ang 7 paring may dalang mga trompeta na yari sa sungay or yung horn po ng hayop, I believe ram po ang or yung lalaking kambing po ang ginagamit po na horn or sungay bilang trompeta na mag-produce po yun ng sound. Sa ikapitong araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod at hihipan ng mga pari ang dala nilang trompeta. Question, sa 7th day, ilang beses po nilang iikutan yung Jericho? 7 times sa 7th day. So nakita niyo po sa Bible yung significance po ng number 7. Amen? Kasi ang number 7 symbolizes perfection. Okay? The number 7 is a perfect number according sa biblical meaning po nito. At kaya nga napapansin nyo, we have 7 days a week. Amen? Parang marami po sa Bible na may ibig sabihin na kahulugan ang number po na ito. Yan. Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog na tambuli, lahat kayo'y upod lakas na sisigaw. Amen? So, magkakaroon po ng sound
na magiging kudyat na pwede na po silang sumigaw. At kapag sisigaw na po sila, sa 7th day, after nilang umikot ng 7 times, babagsak ang mga pader ng lungsod ng Jericho at walang sagabal na makakapasok doon ang lahat. Even so nakita niyo po parang yung fortress or yung protection or yung pader ng Jericho ay ang Diyos mismo ang magsisira noon kaya makakapasok po sa lungsod ang mga Israelita. Amen. Kaya tinawag ni Josue ang mga pari ng Israel at sinabi sa kanila, dalhin ninyo ang kaban ng tipan ni Yahweh, mauuna ang 7 paring may dalang mga trompeta. Amen. So, ano po yung napansin nyo sa kanilang paglalakbay or paglalakad? Ano po yung mauuna? Yung 7 pare. Tapos after po nun, yung kaban ng tipan. Amen. So, that means, or ito po ay nagpapakita na dapat sa lahat po ng ginagawa po natin, ang Diyos po ang nauuna. Amen? Sa bawat plano natin, sa bawat paglalakbay natin, sa bawat hangarin natin, sa bawat desisyon po natin, ito po ay laging pinangungunahan ng Diyos. Amen? Because the kaban ng tipan is the type and shadow of Jesus and the type and shadow of God during the Old Testament. Amen? Dahil doon po nakalagay ang 10 Commandments. Amen? At doon din po nagagaling yung pillar of cloud and fire. Amen? Alala niyo yung parang ulap na nagiging shield or cover ng mga Israelites kapag maaraw at nagiging parang apoy ito sa gabi para may liwanag sila sa dilim. Yun po, nanggagaling po yun sa kaban ng tipan. Amen? At yun po ang physical presence ni Lord during their time. Yan. Verse 7, at sinabi naman niya sa mga taong bayan, lumakad na kayo, lumigid kayo sa lungsod, at paunahin ninyo sa kaban ng tipan ni Yahweh ang mga sandatahang lalaki. Amen. Question. Ito bang pinapagawa ni Joshua sa kanila ay galing sa Diyos? Amen. So, nakita niyo po na bago po ito pinagawa ni Joshua sa kanila, meron tayong naunang nabasang verses na sinabi ng Diyos kay Josue. Amen. So, hindi po ito idea or galing lang sa desisyon ni Joshua. It is a direct command or direksyon na galing mula sa Diyos. Amen? Sinasabi ko po yun kasi sa mga susunod po na kwento, may gagawin po itong mga Israelita na hindi po nila nirefer kay God or hindi po si God mismo ang nagsabi. Ano po yun? Yung nakipagkasunduan po sila sa mga Gibeonites. Kaya nilin lang sila ng mga Gibeonites. May ganun po kasing kwento sa mga next chapter. At mapapansin natin na walang sinabi si God na makipag-negotiate or makipag-agree or makipagkasunduan kayo sa kanila. Hindi nila yun isinangguni sa Diyos, kaya sila po ay napahama. Ito pong kanilang gagawin na pag-ikot, kanino po galing ang instruction na ito? Kanino po? Sa Diyos mismo. Amen. Question. Nakakasunod pa po tayo sa kwento mga junior YP. Even napakaganda talagang tignan ng mga kids natin dito. Pili ko elementary school teacher po. or junior high school teacher. Ayan, kaya sabi ko, huwag ka masyadong mag-i-English. Amen? Kaya kailangan itagalog natin po para ma-appreciate ng lahat. Okay, verse 8. Tulad ng sinabi ni Joshua or Josue, lumakad nga sa unahan ang kaban ng tipan ang 7 paring may dalang trompeta. Asan yung 7 pari dyan? Ito po, bilangin nga natin sila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So tama. Nasaan po yung kaban ng tipan or the Ark of the Covenant? Ito po. At habang lumalakad ay hihipan nila ang mga ito. Noong una sa mga pari, sino po ang mas mauuna sa mga pari? Sino po? Ang mga kawal. Ayan, saan po yung mga kawal dito?
Ayun. So, dapat mga first batch ng kawal, 7 pari, Ark of the Covenant, then mga kawal. Yan po yung mga tinuli. Amen? Di ba last chapter, tinuli yung mga kalalakihan na magiging kawal or sundalo ng mga Israelites. So, napipicture nyo po, nabivisualize natin yung prosesyon nila. Yung tinatawag na parang pilgrimage. Amen? Di ba? Nalala nyo pag May flower or pag summer, meron tayong libot. Di ba? May libot tayo, di ba? Parang may prosesyon din. Tapos, mayroon din pong order. Nasa huli yung Reyna Elena. Parang gano'n, di ba? Ayan. Kasunod naman ng kabal ng tipan, ang mga kawal na nasa panghuling hanay. So, yun yung nasa pinakadulo. Samantala, walang tigil ang tunog ng mga trompeta. Okay, so, ano po yung naririnig nilang sound habang naglalakbay o umiikot po sila sa Jericho? Yung sound po ng trumpet or yung trumpet sound. Okay, verse 10. Ngunit sinabi ni Josue sa mga tao, huwag kayong sisigaw o magsasalita man hanggang hindi ko kayo binibigyan ng kutsa. So nakita niyo po sa verse yung silence. Huwag kayong sisigaw o magsasalita man hanggang hindi ko kayo binibigyan ng kutsa. Nung unang binasa ko po ito, hindi ko po masyadong nakita yung spiritual meaning nito, kaya hindi ko po siya pinonor yellow. Okay, kapag may mga color kasi yung verses, ako po yung naglalagay ng kulay. Kasi ibig sabihin, meron akong dapat sabihin or explanation na ibibigay sa inyo about that verse. Okay. Ang nakita ko po dito, say for example, sa batang natin, nakasama natin ang Diyos. Say for example, may kaaway tayo. Hanggat maaari, kung may kalaban tayo, huwag na muna tayong magsasalita. Amen? Kasi diba, ang tendency kung may kalaban po tayo, madalas nagpaparinig tayo. Amen? Napansin niyo yun, kapag may kaaway ka sa Facebook, ay magpaparinig ka na sa FB. Diba? Na ano niyo yun, nakaka-relate po kayo doon. Na kapag ka, meron tayong kaaway or kalaban, masyado tayong maingay. Amen? Or, sa ibang kwento, for example, kung may mga plano tayo, pero pinag-pray natin, ipinagmamayabang na natin kaagad, eh hindi pa naman talaga nangyayari. Amen? So sometimes sabi nila parang maganda na talaga na yung mga pinapadalangin mo kay God, i-celebrate mo na lang siya pag nandyan na siya. Parang yung for example, pinag-pray mo na magkaasawa ka, tapos nagka-boyfriend ka na o nagka-girlfriend ka na, tapos mayroon ka pang public announcement, tapos mamaya nag-uray din para kayo, apurnada pa yung kasi ano po, di ba? Or may plano kang bumili ng bahay, tapos nagpapakita ka pa ng susi, tapos hindi mo pala nabayaran, so hindi mo din talaga nakuha. Nakita niyo po, yun yung may significance po yung huwag kayong sisigaw o magsasalita man hanggang hindi ko kayo binibigyan ng kutya. At least somehow may nakuha po ba tayong point po doon sa part na yun? Amen. Kasi po, tahimik lang po sila na iikot. Ang naririnig lang po nila yung trumpet sound. Yung pagsigaw nila, gagawin nila kapag malalagad na po yung wall. Amen? At may hudyat na po si God through Joshua na pwede na po silang mag-celebrate. Bakit? Kasi nangyari na yung sinasabi ni Lord sa kanila na gagawin niya o na mangyayari sa Jericho. Okay. In other words, parang nangyari na yung pinapanalangin natin. 11. Sa utos nga ni Josue or Joshua, iniligid nilang minsan sa lungsod ang kabal ng tipan ni Yahweh. Pagkatapos, bumalik sila sa kampo at doon sila nagpalipas ng gabi. Question, saang kampo sila nag-i-stay sa mga panahong ito? Ano pong tawag natin sa lugar na yon? Gilgal. O nang ibig sabihin sa English ay gulong or rolling. Yung parang umikot from baba sa taas. Di ba? Ang significance nga nun yung parang in-elevate o itinaas ng Diyos ang mga Israelita na noon tinatawanan sila.
Pero ngayon, kinakatakutan na sila. Amen? Kaya gulong, parang nag-roll or umikot. Yun po yung Gilgal. So pagkatapos, bumalik sila sa kampo. Doon po yung sa Gilgal. At doon sila nagpalipas ng gabi. So binalik po nila yung kabal ng tipan at natulog po muna sila after nilang umikot ng isang beses sa unang araw sa Jericho. Malinaw po? Amen. Sino po yung nasa pa? Nakakasunod po tayo. Amen. Kinabukasan, pangilang araw na po ito. Second day, maagang bumangon si Josue, binuhat ng mga pari ang kaban ng tipan ni Yahweh, at muling nauna rito ang 7 pari na walang tigil sa pag-ihip ng dala nilang trompeta. Muling pumesto sa unahan nila ang unang hanay ng mga kawal. Samantalang ang panghuling hanay ay nasa likuran ng kaban ng tipan ni Yahweh. At patuloy ang pag-ihip sa mga trompeta. So, inulit na naman nila yung ginawa nila nung day 1. Sa day 2, ganun pa rin po yung gagawin nila. Nakakasunod po tayo. Question. Kung ikaw ay isa sa mga kawal ng Jericho, nakikita niyo po yung mga tao sa taas ng pader. Ano yung iisipin mo po sa mga Israelitang ito? Ayun, para po silang nababaliw. Amen? Or para po silang nasisiraan nga ng ulo. Ganun ba yun? Kasi anong ginagawa ng mga ito? Bakit sila umiikot? Kasi di ba normally, kapag umaatake sila noon, talagang laban. Parang yung ginawa nila sa mga Midianites. Nalala niyo po yung nilusog nila yung mga yon. Pero this time, ang ginagawa nila, paikot-ikot lang sila. Amen. So, question. Ano po ang wisdom doon? Ano po ang wisdom sa ginagawa ng mga Israelita na ipinapagawa sa kanila ng Diyos? Amen. Ano po ang wisdom dito? Sometimes, parang nakakatawa tayo sa mata ng mundo kung may pinapagawa ang Diyos sa atin. Amen. Ulitin ko po, sometimes parang pinagtatawanan tayo or nakakatawa tayo kapag may pinapagawa sa atin ng Diyos. Amen. Kasi tayo rin mismo, bakit pinapagawa sa atin yun ng Diyos? Anong sense no? Hindi ko maunawaan. Parang sila po, di ba? Pero, ang importante, tayo po ay sumunod sa ipinapagawa ng Diyos. Amen. Bakit? Question, bakit po dapat tayo susunod? Dahil maaaring pagtawanan tayo sa mga unang araw. Pero pag nangyari na yung ipinapagawa ng Diyos, makikita nila na hindi katawa-tawa ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Nakita niyo po yung point na sometimes by ministry tayo, may pinapagawa sa atin si Lord, tapos nakikita tayo sa Bible, sa Facebook, kasi nagpo-post tayo na ang ministry natin sa Mission Point, or sa mga kabataan, sa mga poor areas, gano'n. Nakatawa yung ibang tao sa ginagawa natin dahil parang isipin nila, nagasa tayo ng panahon, gano'n, or kung tayo ay nagpo-post ng Bible verses, or umaawit sa Panginoon, parang katawa-tawa yun sa paningin ng tao. Pero kapag kumilos ang Diyos, for example, nakita nila na dahil sa paggawa natin yun, tayo ay gumaling sa cancer. Amen? Tayo ay mas na-promote sa ating mga trabaho at mas maraming ginawa ang Diyos sa buhay natin. Nakikita nila at naluluwalhati ang Diyos sa mga buhay natin. Amen? God is being blessed. Ang Diyos ang naluluwalhati sa ginagawa natin na siya mismo ang nagpapagawa. Amen po? Amen. Verse 14. Nilibot nga nilang minsan ang lungsod noong ikalawang araw. At pagkatapos ay bumalik silang muli sa kampo. Ganito ang ginawa nila araw-araw sa loob ng ilang araw po? 6 na araw, 6 days, once a day po silang umiikot sa Jericho. Ayan. Nang ikapitong araw, bumangon sila ng magbubukang liwayway. Nang ilang beses na po, 7 day na po ito Ilang times silang umikot? 7 or 7 beses sa lungsod.
Noon lamang nila nilibot ng 7 beses ang lungsod na ito. Dahil nung first 6 days, once a day lang po nila ito. At ang kanyang mga kasambahay ang ililigtas sapagkat itinago niya ang ating mga isinugo roon. So nakita niyo po yung katapatan ng Diyos sa kanyang pangako dito kay Rahab na maliligtas siya kahit hindi siya Israelita. Nakita niyo po yung part na yon. Bakit ko po yung gustong i-highlight? Kasi po, di ba, naalala ko po kasi si Ben, yung isa sa mga churchmate po natin, si Sir Venus, parang nabanggit niya na bakit sa Bible, parang ang gusto lang laging i-save ni Jesus o ni God ay yung mga Israelites. Amen? Maaaring tama po yun, pero it's not totally true na yung mga Israelita lang ang gusto niyang iligtas. Amen? Bakit? Dahil as much as possible, gusto po ng Diyos na iligtas ang lahat ng tao, anuman ang kanyang lahi, anuman ang kanyang uri, anuman ang kanyang lipi na pinanggalingan, kagaya ni Rahab na hindi po siya isang Israelita. Nakita niyo po yun sa story na to, si Rahab po hindi po siya Israelite, hindi po siya galing kay Abraham, Isaac, Jacob, at sa mga taong to. Hintil po siya. Alam niyo po yung hintil or Gentile. Ang mga Gentile, ang classification po ng mga tao, maliban lang sa mga Israelita. Amen? Kasi noong sa New Testament, you are either Jew, or magaling sa kanila, or a hintil or Gentile. Naalala niyo rin po yung kwento nung Samaritan woman na pinuntahan ni Jesus mismo. Naalala niyo yung babae na lilig ng tubig? Na grabe din yung past niya, marami siyang asawa. Again, hindi po yun Hudyo. Pero makikita natin na gusto rin po ni God or si Jesus na pati sila ay maligtas. So, ang point ko po dito, hindi po madamot ang Diyos na may pinakaburan po siyang iisang lahi lamang. Amen? Kaya wag po natin isipin na ang ililigtas na po ni God ay ang mga taga-AGC. Amen? Kasi may mga ibang religion na nagsasabi sila na yung religion lang nila ang masisave. Mali po yun dahil hindi po madamot ang Diyos sa salvation. Amen? Or sa kaligtasan. At nais niya na lahat ng tao ay tanggapin at kilalanin siya, kagaya ng puso ni Rahab. Nakita niyo po yung puso, yung heart ni Rahab sa chapter 2, na sabi niya, na kinikilala ko ang Diyos niyo, nakita ko kung paano niya kayo tinawid. Amen, sa Red Sea, or sa dagat na pula. So, gusto niya nang kumilala sa Diyos ng mga Israelita. So, in other words, ang kaligtasan po ito, through Jesus, ay open po sa ating lahat. At noon pa man, sa Old Testament pa man, makikita natin na hindi lang ang mga Israelita ang mahal niya, kundi lahat po ng lahi. Amen! Palapakan po natin ang ating Panginoon. And I hope that will clear things up. Bakit po? Kasi I've heard na yun po ang ginagamit ng ibang mga relihiyon na sasabihin nila, bakit ka naniniwala sa Biblia? Bakit ka naniniwala sa Bible? Ang gusto lang iligtas dyan ng Diyos ninyo ay ang mga Israelita. Hindi ka naman Israelita. So bakit ka maniniwala dyan? Nalala niyo po kasi marami po akong napapakinggan ng mga testimony ng mga tumira sa Saudi na naging iba yung religion nila dahil gano'n ang explanation sa kanila sa Bible. Amen. Kasi ikaw, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, bakit ako naniniwala sa Jesus na yan? Sabi niya, pumunta ako dito para sa mga Hudyo lamang, hindi naman kayo kasama sa mga pinuntahan ko. Amen. Nagbabayo yung boses ko. Punta this time. Okay lang po yung sound natin. Amen. So I hope, pag naisip po natin yung tanong na unfair si God, may pinakabulan siyang lahi, I hope maalala po natin yung kwento ni Rahab. Amen! Maalala rin natin yung kwento ng Samaritan woman at mas lalong maalala natin yung mismong sinabi ni Jesus na hindi na lang siya pumunta dito para sa mga Hudyo, kundi para sa even sa mga Hintil or mga Gentile. Tayo po yung mga yun. Pinuntahan po tayo ng Diyos para maligtas. Amen! Palakpakan po natin po yung ating Panginoon Jesus. Dahil uulitin ko po, hindi po madamot ang Diyos
sa kaligtasan dahil gusto niya po lahat po tayo ay maligtas sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, na kung sino man po ang maniniwala at mananampalataya at tatanggap kay Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas ay siguradong maliligtas. Amen! Kaya tanungin mo nga yung kapatid, tinanggap mo na ba ang Panginoong Jesus? Ano po yung sabi niya? Yes po. Kagabi ko lang po siya. Ano po yung sabi niya? Tinanggap na po ba niya? So tanungin mo nga siya, kapatid, ligtas ka na ba? So ligtas tayo hanggang saan? Alam mo, hindi mo hanggang sa leeg, ha? Kasi hindi po. Buong katawan po natin ay ligtas na mula sa impyerno. Amen. Niligtas na po tayo sa kamatayan. Okay. Verse 18. At huwag kayong kukuha. Ayan, nilike ko na naman po ito. Kasi may bearing po siya or halaga po siya sa susunod na kwento. Huwag kayong kukuha ng anumang bagay na nakatakdang wasakin. Okay? Kapag kumuha kayo ng anuman, kayo ang magiging sanhi ng pagkahamak ng buong Israel. Kung nabasa nyo na po yung chapter 8 po yata yun, nakikilala niyo po si Achan or Achan. Ganun po yung pangalan niya. Isa po siya sa mga kukuha nung ipinagbabawal po ng mga gamit sa Jericho. At dahil doon, madadami po ang buong Jericho, kaya sa next battle po nila, matatalo po sila. Amen, sinasabi ko na po para may idea po kayo. At least makita niyo po na may warning po si Lord, kaya kailangan natin sumunod. 19. Ngunit ang lahat ng bagay na yari sa pinto, pilak, tanso, bakal ay nakalaan para kay Yahweh. So nakikita niyo po yung mga gold, silver, bronze, state nila yun. And that's for the Lord. Bakit? Kasi kakailanganin po nila yun sa paggawa po ng sanctuary. Amen? Or yung tabernacle na sa Kanaan. Unlike doon, di ba, nagtatayo sila ng temporary tabernacle sa isang lugar kung saan nagkakamping sila. Dapat ilagay sa kabangyaman ni Yahweh. Amen. Verse 20. Kaya't hinipan nga ng mga pari ang mga trumpeta at nagsigawan ng napakalakas ang mga tao nang marinig iyon. Ano po ang nangyari nung nagsigawan na po sila? Bumagsak ang mga pader ng lungsod at sumalakay na sila. Nakita niyo po sa kwento kung paano po sila nanalo sa battle nang wala po silang ginagawang action na pakikipaglaban. Nakita niyo po na ang katagumpayan ito ay all because of God's grace. Amen? Dahil sa biyaya or sa habag or kagagawan lamang ng Diyos. Amen? Kasi paano masisira yung pader pag iikot ka lang doon? Hindi mo naman siya tinibag, hindi mo naman siya winasak. In other words, wala namang physical action sa part mo para mangyari yun. Pero dito ipinapakita ng Diyos na talagang kung susunod tayo sa Kanya, maniniwala tayo sa Kanya, mag-o-obey tayo sa Kanya, mangyayari yung ipinapagawa niya at ipinapadalangin natin. At ipapamukha niya sa atin na nangyari yun dahil lang sa Kanyang sariling lakas at hindi po sa ating mga kalakasan. Amen! Panapakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, bumagsak ang mga pader ng lungsod at sumalakay na sila. Kasi nga kukunin po nila yung mga gold. Nakapasok sila ng walang sagabal at nasakop nila ang lungsod. Pinatay nila ang lahat ng tao sa lungsod. Hindi na po ito bago kasi naalala niyo po yung mga Midianites na na-judge na rin ni Yahweh at pinatay din po ng mga Israelites. Naiutos po ng Diyos, hindi po yun ginawa lang basta-basta ng mga Israelita. Pinatay nila ang lahat ng mga tao sa lungsod, lalaki, mga babae, matanda, mga bata, at pati mga asno, baka at tupa, pati yung mga hayop. Sinabi ni Josue sa dalawang espiya na isinugo niya noon, pumunta na kayo sa bahay ng babaeng inyong tinuluyan.
Sino po yun? Si Rahab or Rahab. Ilabas niyo siya at ang buo niyang angkan ayon sa inyong pangako sa kanya. Pumunta nga sila at nilabas si Rahab, ang kanyang ama at ina, mga kapatid at mga alipin. Inilabas din nila pati ang kanyang mga kamag-anak at dinalang lahat sa kampo ng Israel. Okay? So, this will now answer the question, nasaan si Jesus sa kwento? Amen. Nasaan po si Jesus sa kwentong ito? Nandoon po siya, nirepresenta niya po yung bahay ni Rahab na mayroong pulang tela. Na kung sino man ang papasok sa bahay na yun ay maliligtas at hindi mamamatay. Amen? So, that building with a red tela or cloth symbolizes Jesus Christ. Na kung sino man ang maniniwala sa ating Panginoong Jesus at tatanggap sa Kanya ay maliligtas at hindi mamamatay. In other words, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nakita niyo po na even yung color red, parang parang it's not an accident na color red siya. Why? Kasi that color red symbolizes the blood of Jesus. Amen? That's the blood of Jesus. Hindi naman sinabi color yellow or color blue or color violet. Ang sinabi na ilalagay color red like the blood of Jesus. Amen? Ayan. At malapit na po tayo matapos. Verse 24. Pagkatapos ay sinulog nila ang lungsod at tinupo ang lahat ng bagay na naroon, liban sa mga yari na sa pinto, sa pilak, sa tanso, yung bakal na gagamitin nila mamaya. Ang mga ito ay inilagay nila sa kabangyaman ni Yahweh. Verse 25, si Rahab na isang babae na bibenta ng kalandaliang aliw ay iniligtas ni Josue, pati ang buong angkan nito, sapagkat itinago nito ang mga lalaking isinugo upang lihim na magmanman sa Jericho. Ang mga naging anak at sumunod na saling lahi ni Rahab ay nanirahan sa Israel hanggang sa araw na ito. Ayan, so nakikita niyo po yung torre na yon or yung building na yon na tawag dito, may tali. That's the bahay of Rahab na hindi po nag-iba. Nakita niyo po yung katabi niya nag-iba, pero yan hindi. At kung maalala niyo rin po sa Rahab chapter 2, may verse doon na sinabi na yung bahay ni Rahab ay malapit sa pader or halos part siya ng wall of Jericho. Pero hindi nga po siya na iba. Ayan. So nakikita niyo po that that building symbolizes Jesus Christ. Amen. Na kung sino man ang mag-i-stay sa building na yan ay hindi po mamamatay o mapapahamak. Verse 26. Noon din ay pinanumpa ni Josue ang buong bayan sa pangalan ni Yahweh. Sinabi niya, supain ang sino mang magtatayo muli ng lungsod ito ng Jericho. In other words, hindi na dapat nila siya i-rebuild or ipatatayuin. Amen? Bakit? Mamamatay ang anak na panganay ng sino mang muling maglalagay ng mga saligan nito. Mamamatay ang anak na bunso nang magbabago muli ng kanyang mga pintuan. In fact, this is a prophecy. Amen? Dahil mayroon po tayong makikilala sa mga susunod na chapter ng Bible na mag-re-rebuild or magsisimulang establish ulit ang Jericho kaya mamamatay po yung kanyang anak. Amen? So may warning ulit. Pero hindi na po natin yung i-export dahil for sure babalikan po natin ang verse na to pag nangyari na po ang propesya na mayroon pong taong magre-rebuild ng Jericho. Praise God. Question, nakakasunod pa po tayo? Ayan. Pinatnubayan ni Yahweh si Josue at naging kanya ang kanyang pangalan sa lupaing iyon.
At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Palapakan po natin ang ating Panginoon. At para mas ma-appreciate po natin ang kwentong ito, panoorin po natin ang video po ito. Joshua looked up and saw a man standing in front of him with a sword in hand. Joshua approached him and asked, "Who are you? Are you one of us or one of our enemies?" "Neither of the two," answered. "I present myself to you as commander of the Lord's army." Joshua immediately fell face down on the ground and asked, "What orders do you bring, my lord, for this servant of yours?" The commander of the army of the Lord answered, "Take the sandals off your feet, because the place you step on is holy." Joshua obeyed. And God said to Joshua, "Joshua, you must know that I have already delivered Jericho into your hands, and its king with his warriors. But you must follow my instructions to take possession of the city. If you obey me, the walls of Jericho will fall to the ground before your eyes. Oh. Now, listen carefully to what you should do." Okay. God gave all the instructions to Joshua to prepare for battle. Already having all the indications, Joshua prepared the people. The town should have a parade around the walls of the city of Jericho for 7 days. First, he told 7 priests, let them take care to blow the shofar. It's like a trumpet. Other priests, they were charged with carrying the Ark of the Covenant. The soldiers, they should march in the front and behind them, while the people would march in back. Joshua also explained to them that during the first 6 days, they would only have to give 1 tour of the city a day, that everyone should remain silent, and the only sound would be that of the trumpets. The walls of Jericho were full of soldiers with the best weapons, ready for battle. Everyone was watching what the Israelites were doing. But seeing that they were just hanging around, they asked themselves, what are they doing? What does this mean? How strange are those people? A parade is not a battle. And so, the people of Israel marched in silence. Only the sound of trumpets was heard. They went around Jericho, and they returned to their camp. On day number 2, they paraded again in the exact same way, silently, only with the sound of trumpets. So again, the king and the soldiers, they leaned out, wondering what were they going to do. But again, they kept turning around and going back to their camp. And so, they did the same on day 3, 4, 5, and 6. As the days went by, those of Jericho, some stopped taking importance and left, until the 7th day came. Very early in the morning, they got up and marched around the city, just as they had done the previous days, only that on that day, they repeated the march 7 times. On the 7th and final lap, Joshua said to all of them, it's time to scream! God has given us the city of Jericho! The only thing to remember is that they should not take anything from Jericho, so that you nor the camp of Israel is placed in danger of disgrace. The only ones that will be saved will be Rahab and those who are in her house, because she saved the lives of our spies. Outside of this, nothing from this city will be saved.
All the gold, silver, bronze, and iron, they belong to the house of the Lord. Now you know. Now start screaming. Shout as loud as you can. Begin to shake, each time stronger. Suddenly, an earthquake shook the walls of Jericho, and it collapsed to the floor. Oh my God! Hey! Attack! Israelites advanced without giving an inch, and they took the city. The edge of the sword, they killed the people and animals that were there, and destroyed everything. The young spies went directly to the harlot Rahab, and they rescued her along with her family and belongings, and took them to a safe place. God had warned them to not take anything for themselves from Jericho, lest he bring misfortune to the Israelites. But there was a man who did not obey those words. Finally, the city was totally destroyed. Jericho belonged to the country of Canaan. God destroyed this city because the culture of the Canaanites had become extremely morally corrupt, and they practiced the sacrificing of children in honor of their gods. And God did not want these practices to influence Israel. Therefore, the Canaanites had to be destroyed. At that moment, Joshua swore an oath that whoever dares to rebuild this city shall be cursed in the presence of the Lord. And so, God kept his promises little by little, only if they obeyed and showed that they were open. Those who turned to him, just as he did with Rahab. Amen. Talapakan po natin ang ating Panginoon. Nalinaw po kayo ng story. Amen. Okay. Question. Bago po natin sagutin yung ano ang natutunan mo sa kwento, may tanong po ako sa inyo. Pag-isipan niyo po ito. Sa tingin niyo po, alam po ng mga Israelita yung mangyayari na babagsak po yung wall of Jericho? Sino po nagsasabing hindi? Sino po nagsasabing oo? Hindi ko kasi siya na-highlight kanina, kaya naalala ko lang nung pinapanood ko yung video. Again, sino po nagsasabi na alam nila na or kami po nilang sinabi pa sa kanila ni God na babagsak po yung wall? Yes or no? Again, sinabi ba ni Yahweh na babagsak yung wall sa kanila? Yes or no? Ang sagot po ay yes. Sinabi po. Basahin niyo po yung chapter 5 ng verse 5 ng chapter 6. Ano po yung sabi sa verse 5? Si Yahweh po ang nagsasalita dito Ano po yung sabi sa verse 5? Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw. Sa sandaling iyon, ano po mangyayari? Sabi ni God, babagsak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makakapasok doon ang lahat. Nakita niyo po na sinabi ni God na mangyayari yon. Kasi di ba akala niyo nagulat sila. Pero nakalimutan ko kasi i-highlight kanina yung verse 5 na yon na at somehow, kung sinabi ni Joshua sa kanila, yung sinabi ni Yahweh kay Joshua na babagsak yung pader ng Jericho, for sure, hindi na po sila masusurprise. Amen? Okay, malinaw po tayo doon. Maganda talaga pag nagbabasa tayo ng Bible verse by verse. Kasi alam po natin yung sinulat talaga sa Biblia na may sagot sa tanong natin. Amen? So again, tanungin ko, sinabi ba ni Yahweh na babagsak yung wall of Jericho sa kanila, especially kay Joshua? Yes or no?
Yes, sinabi ko ni... In other words, parang ikaw na kinakausap ni God, sinabi na sa'yo ni God, oo, ibibigay ko sa'yo yan. May confirmation na, pero may pinapagawa pa siya habang naghihintay ka. Kaya ang isang punto dito, let's remain faithful as we wait na mangyari yung pinangako ni God sa atin na mangyayari. Amen? Kasi sinabi na sa kanila na babagsak yung pader, pero nga mayroon pa muna silang gagawin. Di ba? Kasi maaaring mapagod tayo or magsawa tayo sa kakahintay ng sinasabi ni God. Pero pag may sinabi sa atin ng Diyos, at galing talaga yun sa Diyos, maghintay ka lang. Dahil ibibigay niya yun sa takdang panahon. Amen. Pakitanong mo nga katabi mo, narinig mo yun kapatid. Natatawa ko sa mga ngipin mo, mukhang nakakarinig kayo. Ano ba? Tanong mo na yung katabi mo, kapatid, ano bang hinihintay mo ngayon? Ano yung hinihintay mo? Na matapos na yung service. Ano yung hinihintay mo kapatid? Na matapos ka na pastor niya, tagal-tagal mo dyan sa harap. Ano yung hinihintay mo ngayon? Na pinag-ibigay mo kay Lord? Ano yung sabi? Sabihin mo nga sa katabi nyo, makikistis naman kayo. Ano po yung ano daw? Sabi mo katabi nyo, kapatid, ano bang hinihintay mo ngayon? May hinihintay ka ba? Like, for example, yung result ng board exam, yung result ng mga quizzes, gano'n, or meron ka pinag-pray na hinihintay mo siya. Pero, sinabi na ni Lord na ibibigay niya yun sa'yo. But praise as you wait. Amen! Praise God. So, let's start with natutunan sa kwento. Ayan. Again, hindi mo lang po itong ipa-flash ko, pero hindi nalilimitahan ang lesson sa 5 ito. Number 1, sabay-sabay po natin basahin. The best way to win a battle or war is through praise and worship. Naniniwala po kayo dyan that while I'm waiting, I will worship. Di ba? May ganun, I will serve you while I'm waiting. So, napaka-importante po talaga na as we wait, grab na natin yung opportunity para i-worship talaga siya. Kasi makaka-relate po ako doon nung 6 months na hinihintay ko po yung result ng bar exam. Sa amin kasi mga abogado, bago kami malaman kung pasado kami, it will take us 6 months na waiting period bago. So talagang maraming nababago ang buhay dahil sa paghihintay ng result sa bar. Even di ba kasi ngayon sa mga exam 3 days, may result na. Sana lahat ng result na abot ng 6 months para talagang pupunta sila ng church, pagkano sila. Di ba mga ganyan, yung lahat kasi mahal na pupuntahan nila. Kasi may ini-test nila na pinapanalangin sa Diyos. Effective po yun para makilala natin ang Panginoon. Kapag may pinapanalangin o hinihintay po tayo. Amen! Ang lakas ko kasi yun. Ate Marnie, ano pong hinihintay mo? Ano po? Silent na. Ayaw mo, sorry. Hindi ko dapat kayo pinuport sa sabihin kasi sabi nga nila kanina, manahimik. Amen! Sabi kanina, manahimik. Okay, sige, sorry. Praise God. I stand corrected. Okay, number 2. Sabay-sabay po natin basahin. The battle belongs to God. Surrender and let Him fight for you. Nakita niyo po na si God naman ang nagsira doon sa wall. Amen. Kasi kung scientifically speaking, iisipin natin paano kaya yun nangyari. Amen. May mga ibang theologians, sinasabi nila nagkalindol or gumalaw yung lupa. Malamang siguro, ganun po yung nangyari, kaya na-shake yung lupa, kaya nawasak po yung pader. But we don't necessarily or really know kung ano yung nangyari, but we know na si Lord po ang gumawa nun. Amen. Kaya surrender and let Him fight for you kung ano man po yung battle na kinakaharap nyo ngayon. Amen. Number 3, God has already won the battle even before you fight and take action because His grace is enough. Nakuha niyo po itong point na to na kahit wala po tayong gawing action, kung ibibigay yan ni Lord, ibibigay niya yan para sa atin. At siya talaga yung gumalaw. Siya talaga yung kumilos, kaya yun napunta sa atin or kaya natin yun na-accomplish. It's all because His grace. Amen? Because His grace is enough. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, God's grace is enough.
Amen. Number 4, don't let Satan reveal his strongholds in your life. Okay? Nung nire-review ko po itong slide ko na ito at nakita ko itong number 4, hindi ko na po maalala kung bakit ko ito inilagay or kung bakit ko ito maisip at hindi ko ito mahanap sa kwento hanggang sa nung papalapit na po yung Sunday, nireview ko sa akin ni Lord yung number 4 kasi di ba naalala niyo po may warning sa last part na hindi na dapat i-reveal yung Jericho. Amen? Why? Because yung Jericho spiritually speak of our sins. Di ba kaya nga sila pinanish dahil makasalanan na yung mga tao doon. Kaya they were judged na and punished. In other words, kapag yung kasalanan na yun ay winasak na ng Diyos, huwag na nating palalaguin pa. Nakita niyo po, kung ano man yung kasalanan natin na pinagsisihan na po natin at kinat na po ni Lord sa buhay natin, huwag po nating hahayaan na bumalik po tayo doon. Amen? Amen po. So don't let Satan reveal kung ano man po yung winasak na ng Diyos sa buhay natin. And finally, number 5, and I believe this is one of the most important, that those who believe in God of the Israelites, Yahweh, will be saved. Specifically si Jesus. Amen? Dahil sa kwento, nakita natin na yung mga naniwala kay Yahweh, kagaya ni Rahab at yung mga angkan niya, ay naligtas dahil naniwala sila sa Diyos ng mga Israelita. Amen? So yan po ang ating mga wisdom. I hope na marinig ko din po yung mga wisdom nyo sa morning devotion or sa Facebook Live or sa YouTube channel. I hope, please, pakishare po kasi alam ko po marami din po kayong nakita sa kwento na hindi ko po nakita. So last question na po tayo. Yan. Nasaan po si Jesus sa kwento? Nasabi ko na po yan kanina. Where is Jesus in the story? Ayan, lakas po ng sagot nyo. Praise God. Ibig sabihin, nakikinig po talaga kayo. He's like the house, yung bahay na mayroong scarlet or pulang salit. Na kung sino man ang pupunta doon or titira doon or who will go inside that house ay maliligtas. Amen. Mali na yung kapatid. Napakagaling itong mga Joshua ipapalang si Lord sa buhay nila. Nakaka-proud po kayo talaga dahil alam ko po kahit na basa pa po yung tao na yan, kaya-kaya po yung kausapin ng Diyos. Depende po sa sitwasyon din na pinagdadaanan niya. Amen? Kaya kung first time niyo po itong na-encounter at mai-encounter niyo ulit itong kwento na ito pagtanda ninyo, maaaring may bago na namang mga revelasyon ang Diyos sa inyo sa kwentong ito. Amen? Kasi isa po ito sa mga popular na story sa Sunday School. Amen? Or yung VBS, yung Vacation Bible School ng mga kids natin. Isa po ito sa favorite na ituro sa mga bata. So for sure may mga bata po dito na hindi po nila first time marinig ang kwentong ito. Amen? At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Palapakan po natin ang ating Panginoon.